Hi guys! Tonight we are here in Las Casas, Pilipinas de Acuzar. At nasamahan nyo ako, itutur ko kayo dun sa 3 major houses dito sa Las Casas. Let's go! Maambuon! My God, yung hair ko kukulong. Hi, syempre kasama natin ang ating tour guide. Kuya, what's your name? Dexter. Nice. Dexter. Magaganda yung mga bahay dito sa Las Casas, Pilipinas de Acuzar. Pero dahil wala na tayong time, gabi na at umaangkon. At medyo matagal daw pag yung sa sikurat. Medyo matagal pag pinuntahan natin lahat ng mga bahay. So, yung 3 major houses lang ang pupuntahan natin. Casa Tondo, Manila. Wow! One of the many beautiful houses here is the Casa Tondo, Manila. Dito na po yung unang bahay natin. Okay, so this is the first of the 3 major houses. So nandito tayo sa first of the 3 major houses here. Anong tawag dito, kuya? Ayan. So ito pong unang bahay natin bibisitahin. Ito po ang aming Casa Lubao na nagmula sa Lubao, Pampanga. Casa Lubao. Okay, so thank you. Doon na tayo sa pangalawa. Gano'n na po agad. Di mo na inikot? Di ba ganda Kapampangan, no? Kapampangan dapat ang chika niya. Oo, kuya, kailangan panindigan mo to kasi Lubao, Pampanga nire-represent ito, di ba? Bahay ng Kapampangan, magkapampangan ka. Pag bahay ng Espanyol, mag-Spanish ka. Para nagdugo yung ilong ng sibuya. Okay, ano masasabi mo rito sa Casa Lubao? So 1920 po itinayo ang bahay na to. 1920. 1920. Ang dati pong may-ari, si Valentina Rastia. So si Valentina Rastia po, sila Si Valentina, ang babaeng ahas? Valentina Rastia, ayan. Siya po yung isa sa mga tao na tumulong sa pagpapaaral sa ating dating presidente noon na si Ginoong Diosdado. Oh, so mayaman si Valentina Ratcha. Wow! Dahil si Valentina Ratcha ay hindi tumitigil magtrabaho dahil siya si Curacha. Diba? So wait lang, totoong bahay ito ni Valentina Ratcha. Apo. Paano ito napunta dito sa Las Casas de Bahay Acuzar? po from Lubao, Pampanga, giniba, maingat po nilang giniba yung mga parts ng bahay, inilipat po dito at muli po siyang binuko. Oh! Yung proseso. So parang kinuha siya ng tawag dito, parang part by part, tapos binuo ulit. O, parang 3D jigsaw puzzle. Pero original materials to, ito mismo yung mga bahagi ng bahay niya. Opo, around 30 to 60 parts po ng bahay niya, original pa rin. So yung mga... Yung iba po, like yung ibang stone, nabasag na. Yung ibang wood naman po, Ito tong hinahawakan ko na madre. Di ba madre ang tawag dito? ito po, original pa rin po sa bahay. Kasi ito naman po matindi. So kapampangan si Valentina Ratcha. Akit po tayo. Okay, let's go. Let's go. Kaya lang, bago po natin pasokin yung bahay, Bago natin pasok yung bahay, kailangan may gawin. meron lang po kaming muling binubuhay dito na isang paugali ang Pinoy po natin, yung pagtatanggal po ng sapin sa paa. Isa po ito sa ating Pinoy na tradisyon na tanda ng pagbibigay galang sa may-ari ng bahay. Nasaan ba yung may-ari? Tatawagin ko pa po. Nandiyan ba siya? Wala naman pala. Diyos ko ba? Sa mga lumang pamilyang Pilipino, ginagano talaga. Kahit ako nung bata, ako pinapatanggal ng nanay ko yung sapatos ko. So, kailangan tanggalin lahat ng sapatos. O, doon tayo sa susunod na bahay. Isa hindi nagpapatanggal ng sapa. O, tanggalin daw natin mga bakla. Siguraduhin mo, sinelas lang sa plot lang sa paang tatanggalin, hindi buhok, ha? Kabilin-bili na ng may-ari rito na si Doña Valentina Ratcha, kailangan tanggalin daw ang wiga mo. Mapapansin niyo po, during the Spanish era, ang mga bahay ko laging designed for the good ventilation, malalaki yung bintana, matataas yung kisame. Kasi nga po, nasa tropical na kalima po tayo para mas maging fresco yung bahay. At saka wala pa namang aircon noon, kuya. Sa palagay ko, kung may aircon na yun, papayag yung mga mayayaman na wala silang aircon. Siyempre hindi. Ayun po, tama yung sinasabi ni Ma'am, may mga wood carvings in between the ceiling and wall, tawag po dyan kalado. Ang tawag dyan? Kalado. Kalado. Sinadya pong bukas para sa sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay. Oo. So, ito po yung kanilang master's bedroom. Hindi yung kama nila. Hindi na po. At kahit po itong katre, hindi na po siya original. Ang tawag talaga dito sa frame ng kama dati, katre, di ba? Katre. Oo. Tapos pag yung nakahiga dyan, malaking tao, ang tawag doon, kapre. Ikaw yun. Talaga. Talaga, ako yun.
Hindi to original na na katre dito. Nilagay nila. Ito na nakikita niyo po ngayon sa mga bahay ninyo, pati po sa bahay na pinapasyalan natin dito. Lahat po yung gawa na ng aming in-house furniture makers. Ang chandelier. Chandelier po, antigo pero not original. Okay. Wala! Ay! Kala ko paniki. Ito po yung kanilang komedor. Ako lang pala yun. Okay. Ang tawag sa dining room dati ay komedor. Tapos may pansin po itong bahay na to na yung mga kabataan po kasi natin ngayon hindi na masyadong kilala na tawag dito. Anong tawag dyan? Banggerahan. Or Banggerahan. Lalagyan ng mga plato, di ba? Oo. Tapos dito po yung baso. Correct. Dito ka rin maghuhugas ng mga Correct. lababo. Ito po yung pinakalababo. Ito, yung pinakalababo dati, banggerahan. Oo. Banggerahan. Pero pag baboy ka sa bahay, ang tawag doon ay balahuraan. So dito niyo po ilalagay yung mga sombrero ninyo. Oo, Tapos oo. dito yung baston. Anong tawag sa living room dati? Salas. Sala lang. Sala. Kung may kasalanan ka, pero kung wala ka namang kinalaman, absuelta ang tawag doon. What? Okay. So let's go to the next house. Ganda ng ganitong veranda, no? Tumba-tumba ka lang dito at makakatulog ka sa tanghali pagkatapos mong kumain. Wow! Kasi nakita ka lang dyan ng mga batang pipiti ka ng kulang. Na ano? Dami mong pong. Anong pom? Anong pom? Yan, chusera ka. Okay, kuya, nasa na tayo ngayon? Ayan. So itong pangalawang bahay po na bibisitahin natin, ito po yung aming Casa Quiapo na nagmula sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. 1867 siya tinayo, ang dating may-ari si Don Rafael Enriquez. Ah, si Don Rafael pala. Ang may-ari nito, oo. Sabay ko nagpatuloy yun dati. At isa pong artist noon si Don Rafael, kaya ang ginawa niya sa kanyang bahay, ibinigay niya Isa siyang artist. Specifically, makeup artist siya, di ba? Ah, hindi siya makeup artist. yung pagiging artist pa niya, ito po sa painting. Ah, okay. So, ang binigay niya po ang ginawa po niya, itong bahay niya, binigay niya sa Universidad ng Pilipinas. At saka po, naging kauna-unahang Fine Arts School building ng Universidad ng Pilipinas ang bahay na to. From the year, ito po yung year, 1908 hanggang taong 1926. Ah, so galing naman to ng UP. Quiapo, Manila po. Eh, sabi mo binigay sa UP. Opo, kaya lang yung bahay nasa Quiapo, Manila. Ah, College lang po nila dati ng Fine Arts. okay. So ngayon, na nandito yung bahay, para maibalik po ulit yung respeto sa bahay, parte na po siya ngayon ng Bellas Artist Project, isa na po siya ngayong art space. Okay. Kuya, bilang respeto sa may-ari, ba't hindi tayo kumatok muna? Wow! Muna yan. Yan, ganyan. Ito naman po kahit di na tayo magtanggal ng sapin sa paa kasi bato naman po yun. So, Okay, let's go. ngayon po, may ilan na pong art exhibit dito sa Merong ano? art exhibit. Okay. Ay, Ito naman po gawa ng ano, si Kuya ay mukhang hinang-hina na. Marami na siyang pinagdaanan sa araw na ito, kaya hinang-hina na siya. sa wood carver po namin, pang mga paete lang naman. Ang ganda, ang galing. Kaya wood carver po kasi kami, may Pinoy ang gumawa nito? Galing. Alam mo, hindi na mo na itatanong, nung kabataan ko, nahilig din ako sa wood carving. Pero sa dami ng ginagawa ko, isa lang ang natapos ko talaga. Ito ang masterpiece ko, nakita mo naman, di ba? Ang ganda ng pagkakalilok ko, isa siyang kahoy. Gawa ito sa apitong. Pero dahil sa mahika naman kamay ni Madam Bertud, nakakagalaw-galaw ang apitong. Lumakad ka, lumakad ka. Ang ganda. Makakaakyat ba tayo? dito. Okay. Bakit bawal umakit? Anong inililihim niyo sa ikalawang palapag ng bahay na ito? May nililihim kayo dito, no? Umamin kayo. Ba't hindi niyo kami pwedeng paakyat? Ang tawag dito sa batong ito ay? Piedracina. Piedracina. Ginamit po silang pabigat sa pambalansa sa barko nung palakalang galing. Piedracina. Pero yung alcohol, Jubuscina. Alcohol, Jubuscina. Wangina. Doon na tayo sa last house, ma'am. Okay. Alright. Let's go.
So nandito na tayo sa third of the 3 special houses here in Las Casas. Anong tawag sa bahay na to? So ito pong huling bahay natin bibisitahin. Ito po ang aming Casa Bizantina. Casa Bizantina Bizantina. o Casa Binondo 3 na nanggaling po sa Peñarobio Street, corner Madrid, Nicolas Binondo. Galing ng Maynila sa Binondo. Casa Bizantina. So Okay. yung bahay po na to, tinayo pa siya taong 1890. Ang dati pong may-ari ay si Don Lorenzo del Rosario, na isang kilalang kontraktor naman po sa Binondo, Manila. Kaya din yung bahay po na to ang tinutukoy na isa rin sa kauna-unahan 3 palapag na gusali na naitayo sa kanilang lugar. Oh, kasi nung panahon na yon, nung mga panahon yun, hindi pa naman uso yung mga third floor, di ba? Pag mayaman ka, mayroon hanggang second floor lang, tapos malalaki mga beranda, yung ganon. Bibihira yung may third floor. So ito may third floor. At ang nangyari nga lamang po sa bahay na to, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan, simula na siyang okupahan ng iba't ibang tao kasi nga po marami nasirang bahay nun sa Maynila. So dito muna tumira yung ibang labik ng gera. Later on, nagkaroon na rin ng iba't ibang establishmento dito sa bahay. Ano ibig sabihin na nagkaroon ng iba-ibang establishment? Nagkaroon ng mall? Mga, for example, sari-sari store. Kasi para siyang naging refuge house, parang gano'n. Parang naging evacuation center. Kasi tinirhan po siya ng mga after the World War II. Ngayon na nandito po yung bahay, muli pong isinaayos at pinaganda yung bahay. So ngayon, bibisitahin po natin siya para makita niyo po kung gaano kaganda yung bahay ngayon sa loob. Pero kuya, bakit nakalagay occupied? Ayun, kasi may tumira po dito kanina. Sino bang nakatira dyan? Kayo po. Kami pa lang nakatira dito. Ayun, pasok po tayo sa Alika dali. Tumira kami rito pero hindi pa namin napapasok. Nakatira kami rito pero first time namin siyang makikita. Oh my God, I'm so excited. Tawag doon, action na action. Talaga. Ito pong interior ngayon ng bahay, hindi na po ito yung original interior. Dito na lang po siya sinaayos at ipinaganda. So ngayon po may makikita po kayong mga musik sa kisame at dinding. So wala yung mosaic na yan originally? Wala. Ito na lang po siya ginawa ng aming mga in-house artists. Okay. At lahat po na yan gawa sa stained fiber na. Ang mga gumawa po niyan, yung mga kababaihan na taga dito po mismo sa Bagat Bataan. So, gaano katagal ulit nagawa itong kuya? Gaano katagal nagawa itong mosaic na to? So yung mga musik po dito, natatapos po siyang gawin, depende po kasi sa laki niya. Chikang, paano kayo matututo? Daldal ang daldal yung mama. At mamaya, may exam tayo. Wala na naman kayong may sasagot. Nakakahiya. Ano ito? Daldal siya ng daldal. Chikahan kayo ng chikang. Mga lalaki pinag-uusapan nyo. Okay na lang kami sa inyo. Rinig na rin sabi, kamusta yung mga booking sa Binondo? Ano ka mga baklan to? Nag-explain talaga siya, hindi kayo kanak kung ano pinag-uusapan. Paano yun? Pumasok lang kayo, pwede na kayo kasali sa diskusyon. Paano madadagdagan ang kultura natin dito? Okay, yung mga gano'ng katagal ginawa yung mosaic na yan? So yung mga musik po dito, depende po sa laki niya kung gaano siya katagal ginawa. Yung iba po, usually 2 to 6 months. 2 to 6 months ginagawa yan kasi madetalye yung maliliit. Oo. Depende rin sa amats nila yan. Saka sa ganda ng item, di ba? Mas maganda ang amats, mas mabilis matatapos yung mosaic na yan. Ang art musik po dito, ano po siya sa mga painting, o inspired po siya sa mga painting ng ilan sa mga kilala po nating pintor. May ideya ka ba kung sinong may-ari ng puwet na ito? Ito po ano siya, hango po siya sa inspirasyon ng La Barca de Acaronte ni Felix Resurrection Pilar. Anong tawag doon? La Barca de Acaronte. Ano ibig sabihin nun? Ang barko ni Quirón. Ang barko ni Kirot. Quirón po. Quirón. Kala ko ang barko ni Kirot. Ang bahay nga po pala na to, nung nire-reconstruct po siya rito, may natagpuan sa third floor ng bahay. Napatay? No! Kuya, bakit may mga upuan dito? May pa-swab test ba dito kanina? Bakit may mga upuan? Wala naman. Gulat kasi ko ang daming upo. Sabi ko, parang may pa-swab test na naganap dito kanina. Ito, kuya, ano meron dito? Kuya, bakit may kulungan? Kaya ito po ano po siya, courtyard. Ano yun? Usually kung may mga kawahay ka rin, so pwede po. Nabubuksan ba yan, kuya? Oo. Ano meron sa loob, kuya? Ano lang po parang tanggara? Para dami mong chika. Hindi ka magkwentuhan tayo doon. Gutom na ako. Ang daming chika ni kuya. Paano kami makakakain? Ang dami-dami mong chika. Gutom na ako.
Halika, lumapit. Sumama kayo sa akin, ako magkukwento. Ah, nakalaya na siya! Nakalaya na si Hector! Hector. Ah, Dexter. Isa po to sa mga Sinong lolo ang may-ari ng Godfather's Clock? Grandfather's Clock? ito na po nabili na lang po ng Mr. Officer sa isang station. Di ba yung tumutunog pag alas 12, tapos may lumalabas? Ito tayo sa next one. Alam na po kayo! Andito lang kami, ikaw naman. Yung totoo, kuya, kasi syempre luma na itong mga bahay na to, di ba? May mga nagpaparamdam dito. Yung mga bahay naman po dito, na-bless na. May nagpaparamdam po. Hindi naman po natin maiwasan. May possibility syempre. Ah. Kaya sana No! po tayo po sila. May kasama sila. Eto, dito na rin ginawa to, di ba? Nakita mo na yung mga intricate design. Bago sa plaster po. Try niyo po hawakan yung wallpaper. Plaster of Paris. May mararamdaman po kayo dyan para yung layers sa Pag hinawakan, may mararamdaman. Kasi manually made din po siya ng in-house artist. May mga pattern silang ginamit. Kaya iba yung nararamdaman. What? Charot. Okay, let's go to the other areas. Halika nga dito. Ang dami mong atraso sa akin. Nakakatakot yung mga salamin. Para pag para pag tumingin ka, may iba kang makikita. Totoo bang may halimaw sa loob ng bahay? Hindi ko pa rin po nabuksan. Hindi mo kayang subukan, kuya. Buksan mo nga, kuya. Ayaw po hawakan eh. Di ba? Bokot. Pasak ko natatakot po. Bokot din siya, di ba? Natatakot po pa. Bagong gawa naman po yun. Tignan mo. Oh, lika. Tignan mo, parang may daliri yung ano. Ayun, oh. Tignan mo. Nakita mo? Ayun, oh, parang may daliri. Ayun, oh. Ayun, oh. Daliri nga! Hindi parang may daliri. Ay, Yun yung pinag-uusapan namin kanina ni Kitty na hindi kami nakikinig sa kanya. hayop ka. Parang may daliri. Gulat ako talaga eh. Pag ano, sabi ko, parang may daliri akong ganun. Sabi niya sa akin, i-text mo ako pagpapahinta ka. Jackie! Kahara-hara! So, eto na yung third floor. Baka mamaya pagbukas yung ito, higupin ako, Narnia ang eksena. Kasi ibang mundo na ako. Nakuha ni Pietro. Oo, kaya may ganito. Ito daw yung area ng mga aliping sa gigilid. Tawag po dito, bulada. Ha? Bulada. Bulada. So, eto yung kwarto namin ni Ayon. Hindi nakalagay, Kuya, Joan Joseph Jose. Ano to? Hervas Arismendi. Juan Jose Hervas E. Arismendi. Siya po yung architect na nag-design ng bahay na to in the year 18. Designer siya. Isang tao lang pala yan. Kala ko mga anak niya yan, si Joan, si Joseph, si Jose, si Hervasi, at saka si Arismendi. Tour na natin yung buong Casa Binondo 3. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Dexter, for touring us all over the place. All over the place. Sensya ka na, makulit kami, malikod kami. So ayan, na-tour na natin yung tatlong pinakamalalaki at pinakamagagandang, pinaka-importanting casa dito sa Las Casas de Filipinas de Acusar. Ngayon naman, pupunta tayo doon sa isang bahay. Doon kami kakain. Let's go! Kain na tayo mga bakla. Let's kami. Tinakot ako ni Kitty. Nagtago siya sa cabinet. So nandito na tayo sa Casa Unisan. Dito kami kakain. Our last dinner here in Las Casas. Let's go! Wow, ito na ganda ng lugar. Ayan, ang mga pagkain natin sa gabing ito ay balut, tortang talong, ano to, lechon kawali, bulalo, sugpo sa alige, at saka okoy. Ay, grupo ng mga jowa ni Orly dati. Okoy. Ay,
Si ate ay nag-aalaga sa amin dito sa 2 araw naming pananatili dito. Maraming salamat sa iyo, ate. Ate, makulit ba kami? Magulo kami? Salamat. Love you, ate. Let's go eat.